Mga kababayan, bago pa man kayo umalis ngayong araw, pakinggan muna ninyo ito ng mabuti. Kung kayo ay 60 o 65 taong gulang pataas at kayo ay miyembro ng Social Security System, mayroon akong napakahalagang balita para sa inyo ngayong Mayo 2026. Simula Mayo 8, may mga SSS pensyonado na ang makakatanggap ng isang espesyal na release ng kanilang kombinadong benepisyo na aabot ng hanggang 18,500 pesos sa iisang buwan. Hindi ito chismis, hindi ito haka-haka. Ito ay nakabatay sa mga opisyal na hakbang ng SSS at sa mga programa ng gobyerno para sa ating mga nakatatanda. Huwag kayong mag-scroll. Nandito ang lahat ng kailangan ninyong malaman bago pa lumipas ang Mayo 10. Manatili kayo at basahin natin ito ng sama-sama. Mga kababayan nating mga seniors, mahal kong mga lolo at lola, at sa lahat ng ating mga nakatatanda na nagtatrabaho ng buong buhay para sa ating pamilya, narito na kayo sa tamang lugar sa tamang oras. Ngayong Mayo 2026, may isang bagay na nangyayari sa loob ng Social Security System na marami pa rin ang hindi nakakaalam. At kung hindi kayo makakaalam ngayon, bago dumating ang Mayo 10, baka malagpasan ninyo ang isang pagkakataon na maaaring magbago ng inyong buwanang kita ng malaki. Kaya umupo muna kayo ng maayos. Ihanda ang inyong kape o tsaa at makikinig tayo ng mabuti gaya ng dalawang matandang kaibigan na nagkukwentuhan sa harap ng bahay. Walang komplikadong salita, walang nakakalitong legal na termino. Basta tuwid, malinaw at kapaki-pakinabang para sa bawat isa sa inyo. Una sa lahat, gusto kong sabihin sa inyo na ang video na ito ay hindi para takutin o guluhin kayo. Ito ay para tulungan kayo. Kasi ang totoo, marami sa ating mga seniors ang hindi nakakakuha ng kanilang buong benepisyo. Hindi dahil sila ay hindi qualified, kundi dahil walang nagtuturo sa kanila kung paano ito i-claim, kung sino ang dapat kausapin, at kung anong mga dokumento ang kailangan. Kaya ngayong araw na ito, gagawin ko ang trabahong iyon para sa inyo. Handa na kayo? Simulan na natin. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakaimportanteng tanong. Saan nanggagaling ang 18 to 500 pesos na ito na pinag-uusapan ng lahat? Ang sagot ay simple, hindi ito isang solong pagbabayad mula sa iisang programa. Ito ay ang kabuuang halaga ng lahat ng posibleng benepisyo na pwedeng matanggap ng isang fully qualified na SSS pensyonado ngayong buwan ng Mayo 2026. Nang isama-sama mo ang bawat bahagi ng iyong karapatan, yun ang naabot na numero. At ngayon, ipapaliwanag ko sa inyo ang bawat bahagi ng kabuuang halagang iyon. Ang unang bahagi ay ang inyong regular na monthly pension. Para sa isang karaniwan SSS pensyonado na nakapag-ambag ng 10 hanggang 15 taon, ang average na buwanang pensyon ay nasa 5,000 hanggang 7,000 piso. Ang mga miyembro na nagbayad ng mas matagal, halimbawa 20 taon o higit pa, at nagbayad ng mas mataas na monthly salary credit ay maaaring makatanggap ng hanggang 10,000 o kahit higit pa bawat buwan. Ang eksaktong halaga ng inyong pensyon ay nakasalalay sa dalawang bagay. Una, ang inyong credited years of service, iyon ay kung gaano katagal kayo nagbayad ng kontribusyon sa SSS. At pangalawa, ang inyong average monthly salary credit sa mga taon ng inyong pagbabayad. Kung hindi ninyo alam kung magkano ang inyong buwanang pensyon, o kung tama ba ang nakuha ninyo, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-login sa inyong My SSS account online at tingnan ang inyong pension computation. Maraming seniors ang nagulat na mas mataas pala ang dapat nilang matanggap kaysa sa aktwal na natatanggap nila ngayon. Huwag hayaang mangyari iyon sa inyo. Ang pangalawang bahagi ay ang mid-year adjustment at supplemental benefit. Karaniwan, ang tinatawag na 13th month pension o Christmas bonus ng SSS ay inilalabas sa buwan ng Disyembre. Pero ngayong taong 2026, may mga ulat at pahiwatig mula sa loob ng SSS na ang ilan sa mga components ng mid-year financial assistance ay inilalabas na sa ikalimang buwan ng taon.
Ito ay bahagi ng mas malawak na programa ng pamahalaan na nagbibigay ng karagdagang suporta sa ating mga seniors, lalo na sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Ang mga pensyonado na matagal ng miyembro ng SSS at may malinaw na payment record ang pinakamalamang na makakatanggap ng ganitong uri ng supplemental na benepisyo. Kaya kung matagal kayong nagbabayad ng inyong kontribusyon, huwag ninyong sayangin iyon. Siguraduhin kayo ay qualified at ang inyong records ay tama. Ang ikatlong bahagi ay ang longevity benefit para sa mga seniors na 70 gulang pataas. Ito ay isa sa pinakamalaking sikreto ng SSS na hindi alam ng karamihan. Kung kayo ay 70 taong gulang pataas, mayroon kayong karapatang sa isang karagdagang benepisyo na tinatawag na longevity benefit. Ito ay isang extra supplement na automatikong dapat idagdag sa inyong buwanang pensyon. Ang problema ay maraming seniors ang hindi nakakatanggap nito, hindi dahil sila ay hindi qualified, kundi dahil may mga pagkakamali sa kanilang dokumentasyon o hindi na-update ang kanilang records sa SSS. Kung kayo ay 70 taong gulang na o higit pa at hindi ninyo nababanggit ang longevity benefit sa inyong buwanang resibo o statement of account, kailangan ninyong pumunta sa SSS ngayon at hilingin nilang i-review ang inyong account. Ito ay inyong karapatan at hindi ninyo ito dapat pabayaan. Ang ikaapat na bahagi ay ang death benefit at survivor's pension para sa mga surviving spouses. Kung kayo ay byuda o byudo at kayo rin ay pensyonado ng SSS, mayroon kayong dalawang source ng benepisyo na maaaring matanggap sa iisang buwan. Una, ang inyong sariling pensyon na nakabatay sa inyong sariling kontribusyon. At pangalawa, ang survivor's pension or death benefit na nakabatay sa kontribusyon ng inyong yumaong asawa. Maraming surviving spouses ang hindi nakakaalam na pwede nilang i-claim ang dalawang benepisyo ng sabay-sabay. Ang kabuuang halaga ng dalawang ito kapag pinagsama ay maaaring makaabot ng malaking halaga bawat buwan. Ito ang isa sa mga pinakahindi ginagamit na karapatan ng ating mga seniors. Kung kayo ay nasa sitwasyong ito, huwag na kayong mag-atubili pang pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at i-claim ang lahat ng inyong nararapat. Ngayon pag-usapan natin ang maagang release ng mga pension payment ngayong Mayo 2026. May napakahalagang bagay na nangyayari simula Mayo 8 na dapat malaman ng lahat ng SSS pensyonado. Ang SSS ay nagbibigay ng mas maagang kredito ng pensyon para sa mga miyembro na naka-enroll sa kanilang Disbursement Account Enrollment Program o tinatawag na DEP. Kung naka-enroll kayo sa DAEP at ang inyong pensyon ay direktang napupunta sa inyong bank account o e-wallet tulad ng GCash, maaari kayong makatanggap ng inyong Mayo 2026 pension ng 1 hanggang 2 araw na mas maaga kaysa sa inyong normal na schedule. Para sa mga hindi pa naka-enroll sa DAEP, ito ang tamang oras para gawin iyon. Ang proseso ay simple. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch, magdala ng inyong valid ID, ng inyong SSS card, at ng inyong bank account details o e-wallet number, at i-request ang enrollment sa DAEP. Sa susunod na buwan, mas maaga na kayong makakatanggap ng inyong pensyon at mas ligtas pa ito kaysa pagpunta sa ahensya o sa bangko para personal na kunin ang tseke. Tungkol naman sa release schedule, ang SSS ay may sistemang nakabatay sa huling digit ng inyong SSS number. Kung ang huling digit ng inyong SSS number ay 1 o 2, ang inyong pensyon ay karaniwang inirelease sa unang linggo ng buwan. Kung 3 o 4, sa pangalawang linggo. Kung 5 o 6, sa ikatlong linggo. At kung 7, 8, 9 o 0, sa ika-4 na linggo. Ngayong Mayo 2026, may mga pahiwatig na ang release ay magiging mas maayos at mas maagang mangyayari lalo na para sa mga naka-enroll sa digital disbursement. Kaya ang pinakamabilis na aksyon na magagawa ninyo ngayon ay ang tiyakin na ang inyong disbursement account ay updated at aktibo.
Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na seryoso at kailangan ninyong marinig. Ang Annual Confirmation of Pensioners' Existence o tinatawag na liveness check ay isa sa mga pinakaimportanteng bagay na kailangan ninyong gawin bilang SSS pensyonado. Kung hindi kayo nagsagawa ng liveness check sa nakaraang taon o sa mga nakaraang buwan, posible na ang inyong pensyon ay naka-hold o nasuspend na ng SSS. Ito ang isa sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit may mga seniors na bigla na lang hindi nakatanggap ng kanilang pensyon o nabawasan ang halaga. Ang liveness check ay maaaring gawin sa pamamagitan ng personal na pagpunta sa SSS branch, sa pamamagitan ng MySys online portal o sa pamamagitan ng SSS mobile application. Kung hindi ninyo ginawa ito, gawin ninyo ngayon bago pa dumating ang Mayo 10. Huwag na ninyong hintayin pang matagalan pa ang proseso. Para naman sa mga tanong tungkol sa kung sino ang talagang qualified para sa pinakamataas na benepisyo, hayaan ninyong maging malinaw ako. Hindi lahat ng SSS pensyonado ay automatikong makakatanggap ng pinakamataas na halaga. Ang qualification ay nakasalalay sa ilang mahahalagang kondisyon. Kailangan ninyong mayroon ng hindi bababa sa 120 monthly contributions. Iyon ay 10 taon ng patuloy o intermittent na pagbabayad ng SSS contribution. Kailangan kayo ay 60 taong gulang na at hindi na nagtatrabaho o 65 taong gulang na kahit nagtatrabaho pa. At kailangan ninyong na-file na ang inyong retirement claim ng tama at kumpleto kasama ang lahat ng supporting documents na kinakailangan ng SSS. Kung natutugunan ninyo ang lahat ng kondisyong ito, kayo ay nasa tamang landas para makuha ang pinakamataas na benepisyo na nararapat sa inyo. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bagay na maaaring magbawas ng inyong benepisyo. Ito ay napakahalagang malaman para hindi kayo magulat kapag dumating na ang inyong payment. Una, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin pagkatapos ninyong mag-retire at kayo ay wala pang 65 taong gulang, ang inyong pensyon ay maaaring masuspend o mabawasan. Ito ay dahil sa SSS rules na nagsasabi na ang isang retiree na wala pa sa 65 taong gulang ay hindi dapat nagtatrabaho pa. Kapag naabot na ninyo ang 65 taong gulang, maaari na kayong magtrabaho ng walang anumang epekto sa inyong pensyon. Pangalawa, kung mayroon kayong outstanding loan sa SSS tulad ng salary loan, calamity loan o educational loan na hindi pa nababayaran, ang SSS ay maaaring magdeduct ng bahagi ng inyong buwanang pensyon para mabayaran ang naturang utang. Ito ay tinatawag na loan offset at ito ay automatiko. Kaya bago pa dumating ang inyong pensyon ngayong buwan, i-check muna ang inyong MySS account para malaman kung mayroon kayong balanse ng utang na kailangang bayaran. Mas mabuting malaman ninyo ito ngayon kaysa magulat kapag mas mababa na ang inyong natanggap. Pangatlo, ang tinatawag na overpayment recovery. Kung natuklasan ng SSS na may sobra silang naibayad sa inyo sa mga nakaraang buwan, kahit hindi ito inyong kasalanan, maaari nilang bawasan ang inyong susunod na pensyon para mabawi ang labis na halaga. Kung nangyari ito sa inyo, huwag kayong matakot na lumapit sa SSS at humiling ng payment arrangement para ang bawas ay hindi mabigat sa iisang buwan. Ang SSS ay may proseso para sa ganitong sitwasyon at handa silang tulungan kayo. At ang isa pang bagay na gusto kong bigyang diin ngayong araw na ito, ang inyong SSS pensyon ay hindi taxable. Ayon sa National Internal Revenue Code ng Pilipinas, ang retirement benefits mula sa SSS ay exempted sa income tax. Ito ay isang napakahalagang bagay na dapat malaman ng lahat ng ating mga seniors. Kaya kung may lumalapit sa inyo at nagsasabing, kailangan ninyong magbayad ng buwis sa inyong SSS pension, mag-ingat kayo. Ito ay isang malaking red flag na maaaring scam. Walang legal na batayan para bawasan ang inyong SSS pension dahil sa income tax. Huwag kayong magbibigay ng pera sa sinuman na nagsasabi noon. Ngayon,
gusto ko ring pag-usapan ang mga tinatawag na hidden benefits ng SSS. Mga benepisyo na totoong available at legal, pero hindi alam ng karamihan sa ating mga seniors. Ang unang hidden benefit ay ang sickness benefit para sa mga voluntary SSS members. Kahit kayo ay pensyonado na, kung kayo ay nagpapatuloy ng voluntary contributions sa SSS bilang isang self-employed o voluntary member, kayo ay may karapatang mag-file ng sickness benefit kapag kayo ay nagkasakit at hindi makapagtrabaho ng mahabang panahon. Ito ay isang napakahalagang safety net na maraming pensyonado ang hindi ginagamit dahil hindi nila alam na available pa rin ito para sa kanila. Ang pangalawang hidden benefit ay ang comprehensive death benefit para sa inyong pamilya. Kapag namatay ang isang SSS pensyonado, ang kanyang mga primary beneficiaries, asawa at mga anak na menor de edad ay may karapatang sa funeral benefit na 20,000 piso at sa isang survivor's pension na katumbas ng isang lump sum o buwanang pensyon depende sa partikular na sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na ang inyong beneficiary record sa SSS ay updated at tama. Kung hindi pa ninyo nai-update ito, gawin ninyo ngayon bago pa huli ang lahat. Ang ikatlong hidden benefit ay ang SSS Pensioner Loan. Ito ay isang espesyal na programa kung saan ang mga SSS pensyonado ay maaaring humiram ng hanggang 3 buwang halaga ng kanilang pensyon sa mababang interest rate. Ang bayad ay automatikong ibabawas sa kanilang susunod na mga pension payment. Ito ay kapaki-pakinabang para sa mga sitwasyon ng emergency tulad ng biglaang sakit o pagkasira ng property. Hindi na kailangan pang lumayo sa mataas na interest na money lenders o mag-abala pa ang mga anak para sa pautang. Ang SSS mismo ang magbibigay ng tulong sa mga panahon ng pangangailangan. At ang ikaapat na hidden benefit ay ang PhilHealth integration. Bilang isang SSS pensyonado, kayo ay dapat na automatikong naka-enroll sa PhilHealth bilang isang senior citizen member. At ang inyong PhilHealth premium ay dapat bayaran ng gobyerno sa inyong ngalan. Ito ay bahagi ng programa ng pamahalaan para tiyakin na ang lahat ng ating mga seniors ay may karapatang sa healthcare coverage nang walang karagdagang gastos sa kanilang panig. Kung hindi ninyo pa natanggap ang inyong PhilHealth MDR o Member Data Record bilang senior, pumunta sa pinakamalapit na PhilHealth Office o SSS branch para mapaayos ito ngayon. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga praktikal na payo mula sa mga seniors na matagal nang nakapag-navigate ng sistema ng SSS. Ito ang mga bagay na gusto nilang malaman noong una pa lang. Kung kailangan ninyong personal na pumunta sa SSS office ngayong panahon na malapit na sa Mayo 10, subukan ninyong pumunta ng maaga bago mag-alas 9 ng umaga at pumili ng kalagitnaan ng linggo tulad ng Martes o Miyerkules. Ang Lunes at Biyernes ay karaniwang pinakaabalang araw sa lahat ng government offices. Ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento bago pa kayo lumabas ng bahay para hindi na kayo mabalik-balik pa. Para sa pagmamaximize ng inyong retirement income, ang pinakasimple at pinakaepektibong estratehiya ay ang tiyakin na ang lahat ng inyong benepisyo ay nakaklaim ng tama at kumpleto. Huwag umasa na automatiko itong darating sa inyong account ng buo at tama. Minsan, kailangan ninyong aktibong mag-request, mag-follow up, at personal na kumpirmahin ang bawat benepisyo sa SSS. Ito ay inyong karapatan at responsibilidad bilang isang miyembro na nagbayad ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Kung mayroon kayong mga anak or apo na marunong gumamit ng internet at ng mga apps sa telepono, hilingin sa kanila na tulungan kayong iset up ang inyong MySS online account ngayon. Sa pamamagitan ng MySS portal, maaari ninyong tingnan ang inyong contribution history, ang inyong loan balance kung mayroon man, ang eksaktong halaga ng inyong pensyon, at ang inyong payment history, lahat ng ito nang hindi na kailangang lumabas ng bahay. Ito ay napakahalaga lalo na para sa mga seniors na mahirap lumakad, may karamdaman,
o malayo ang tirahan mula sa pinakamalapit na SSS branch. Para sa mga seniors na hindi pa nakakapag-file ng kanilang retirement claim, ngayon ang tamang oras para gawin iyon. Ang proseso ng pag-file ng retirement claim ay maaaring gawin sa personal sa anumang SSS branch o sa pamamagitan ng MySS online portal para sa mga miyembro na kumpleto na ang kanilang digital records. Ang mga dokumentong kailangan ay kabilang ang inyong SSS card, valid ID, birth certificate, at kung applicable, ang inyong marriage certificate at mga supporting documents para sa inyong mga dependents. Huwag nang mag-antay pa. Ang bawat buwan na nalilipas nang hindi naka-file ang inyong retirement claim ay isang buwan na walang kita mula sa inyong SSS. Bago natin tapusin ang ating pag-uusap ngayon, gusto ko ring sabihin ang isang bagay na mula sa puso. Kayo, ang ating mga seniors, ay hindi mga burden sa lipunan. Kayo ang pundasyon ng ating bansa. Ang bawat pisong iniambag ninyo sa SSS sa loob ng maraming taon ay nagsilbing pundasyon ng sistema na nagpoprotekta sa lahat ng Pilipino. Kaya huwag kayong mahiyang i-claim ang inyong mga karapatan. Huwag kayong mahiyang magtanong kung hindi kayo malinaw. At huwag kayong maghintay na may mag-alok sa inyo ng tulong. Ang inyong mga benepisyo ay nakahihintay sa inyo. Kailangan lang ninyong gawin ang tamang hakbang para makuha ang mga iyon. At ang pinakaimportanteng mensahe ko sa inyong lahat ngayong araw na ito, huwag kayong bigo kung hindi kayo makakakuha ng eksaktong 18,500 sa iisang buwan. Ang numerong iyon ay ang pinakamataas na posibleng halaga para sa mga fully qualified na pensyonado na na-avail ng lahat ng kanilang benepisyo sabay-sabay. Ang inyong sitwasyon ay maaaring iba at iyon ay normal. Ang mahalaga ay ang tiyakin na kayo ay nakakakuha ng lahat ng inyong nararapat na benepisyo at hindi isang sentimo na mas mababa pa. Iyon ang inyong layunin. Iyon ang dapat ninyong labanan para makamit. Mga kaibigan, nandito na tayo sa katapusan ng ating pag-uusap ngayon. I-recap natin ang lahat ng mahahalagang punto. Ngayong Mayo 2026, lalo na sa pagitan ng Mayo 8 at Mayo 10, ang mga qualified na SSS pensyonado ay maaaring makatanggap ng kombinasyon ng benepisyo na abot hanggang 18,500 pesos. Kasama dito ang regular monthly pension, mid-year supplemental benefits, longevity bonus para sa mga 70 taong gulang pataas, at iba pang applicable na benepisyo tulad ng survivor's pension para sa mga biyuda at biyudo. Ang mas maagang release ay available para sa mga naka-enroll sa DAIP at may direct deposit sa bangko o e-wallet. Ang mga posibleng bawas ay maaaring manggaling sa aktibong trabaho kung wala pa sa 65 taong gulang, sa outstanding SSS loans o sa overpayment recovery. Kaya i-check ang inyong account ngayon. Ang inyong SSS pensyon ay exempted sa income tax at kung may nagpapaalala sa inyo na magbayad ng buwis, ito ay maaaring scam. Huwag ninyong pabayaan ang inyong mga hidden benefits tulad ng sickness benefit para sa voluntary members, ang death benefit para sa inyong pamilya, ang pension loan para sa emergency, at ang PhilHealth integration na dapat bayaran ng gobyerno. At lagi ninyong tandaan, ang inyong mga benepisyo ay hindi automatikong darating ng buo at tama. Kailangan ninyong mag-verify, mag-confirm at kung kinakailangan, personal na pumunta sa SSS para matiyak na lahat ay nasa tamang ayos. Kung naging kapaki-pakinabang sa inyo ang ating pag-uusap ngayon, pakiusap na ibahagi ninyo ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan at kapitbahay na mga seniors din. Marami sa kanila ang desperadong nangangailangan ng impormasyong ito pero hindi nila alam kung saan hahanapin. Ang isang simpleng pagbabahagi mula sa inyo ay maaaring magbago ng buhay ng ibang tao. Ingat kayong lahat, mga kababayan. Nawa ang bawat piso ng inyong pinagpagalang kontribusyon sa SSS ay makabalik sa inyo ng buo, ng tama at sa tamang oras. Mahal ko kayong lahat.